Alright, mga kababayan, mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan po natin mga kababayan, mga kaibigan, ito pong si newly appointed Ombudsman Boying Rimulya. Kasi yung iba po, mga kababayan, nagulat dyan sa kanyang desisyon tungkol sa pagpapile po ng kaso dito po sa mga opisyal o mga tao na sangkot dito sa flood control mess na ito, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Yan po ay ipo-forward niya sa Sandigang Bayan. Pero nakakagulat po kung ano po yung nature ng kaso na isasampa niya. Marami po nagbigla, bakit ganun lang? Bakit dapat ganito, walang bail yan ha? Dapat pag napunta na yan doon, damputin na agad yan. Meron na dapat warrant of arrest yung mga yan. Teka lang, may paliwanag po dyan si Ombudsman Rimulya. At the same time mga kababayan, atin din pong pag-usapan itong mga lumabas na parang sa isang social media account mga kababayan, may naglabas na si Orly Gutesa daw, di umano, yung state witness ni Marcoleta na forge yung signature doon sa kanyang notarial document, nag-recant na daw po, nagsising tambuli na sinasabi doon sa isang posting na pinilit lang daw siya, kinoerce sa English. Pinilit lang siya ni Marcoleta at ni Mike Defensor na sabihin yung salaysay niya. Ganun ba? So marami po ang dyan, no? Alam nyo na, yung mga anti-Marcoleta, mga anti-DDS, nagkomento po dyan. Mga iba, ginamit pa nilang content yan. Pero muang makokuryente tayo dyan, mga kababayan, no? So yan po ang ating pag-uusapan. Shout out lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ibubuod ko na lang, no? Meron po kasing article dyan sa Philippine Daily Inquirer about Rimulya filing charges sa November 25 o November 25. Anim na kaso ang ipo-forward niya sa Sandigang Bayan ng araw na yan. So ready sila, kumbaga naasikaso na nila ito nung siya ay nasa DOJ Secretary pa. So sabi niya by November 25, mapapile na namin yan sa Sandigan kasi inirekomenda na rin ng ICI. Remember, last week, through retired Associate Justice ng Supreme Court Reyes, na 6 na katao ang nirerekomendang filean ng kasong graft and corruption. Just to name them, kung maalala ko, si Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Saldico, yung former representative ng Bulacan na ang last name ay Uy, babae yon, at si Alcantara yata at si Hernandez. 6 sila. No? Nirekomenda silang filean ng kaso. Ngayon, sabi ni Rimulya, ang isasubmit naming kaso dyan, hindi niya pinangalanan yung 6 na, hindi niya pinangalanan yung 6. Yung binanggit ko lang na 6 na pangalan, ayun po yung binigay ng ICI. Pero si Rimulya, ang sabi niya lang, 6 na counts ang kakasuhan namin ng malversation, bribery, at falsification of documents. Malversation, iba yan, pag nanakaw din po yan mga kababayan. Tingnan ko lang tong aking laptop just to verify mga kababayan, ano ba to? Teka lang, check ko lang para malinaw tayo. Ayan, tama tayo. Malversation, bribery, and falsification, yung pandaraya ng mga dokumento, pandaraya sa mga bidding, pandaraya sa kung ano man yung nakalagay na pandarayang ginagawa nila, no? Pang forgery, pagsasubmit ng falsified documents. So,
Nasaan ang plunder? Di ba dapat plunder yan? Kasi more than 50 million? O for example na lang, kay Joel Villanueva, sabi ni Alcantara, nag-abot po ako ng 150 million sa opisina ni Senator Villanueva. Si Bryce Hernandez naman, sinabi niya na meron pong flood control si Senator Estrada na mahigit sa 300 million. Bakit walang plunder, mga kababayan? Bakit malversation? Bakit bribery? Ang tanong, hindi natin sinasabi kung sila nga yung kakasuhan ni Rimulya. However, mga kababayan, ang clue ni Rimulya ay mataas pa sa grade 27, yung kanilang salary grade ay mas mataas pa sa grade 27. More than grade 27 ang senator, grade 31 ang salary grade. So you have a clue. Pero playing safe po kasi si Rimulya. Pero sa atin, sinabi naman ng ICI, pinangalanan sila, so hindi tayo pwede i-libel dyan. Ang pinagtataka lang natin, bakit hindi plunder? Bakit malversation, bribery, and falsification na pwede po silang mag-bail? Magpiyansa po sila. Ang gusto natin, hindi sila makapagpiyansa, makulong sila dyan hanggat hindi natatapos ang kaso nila. Kasi ang plunder, Nobel po yan bakit naman ganon, Boying Rimulya? Bakit tatakot ka ba sa mga yan? Mga senador, mga above salary grade 27? Alam nyo po kung ano ang explanation ni Rimulya? Bakit hindi daw plunder? Plunder is overrated. Overrated. Ano ibig sabihin ng overrated, mga kababayan? Sobrang malaki. Sobrang mataas, no? Sabi niya pa, wala naman daw nakukumbik sa plunder. Bibihira po, no? Kumbaga sa kasong plunder na 10, the probability of them being guilty, 0. Oo, kaya sabi niya, mas mabilis itong malversation, mas mabilis itong bribery, mas mabilis itong falsification of document. At least, kahit papano, makukulong po sila. That's why, sabi niya, we are looking at easier crimes to prove. Madaling i-prove yung malversation, madaling i-prove yung bribery, madaling i-prove yung falsification. Pero sa plunder, nako, katakot-takot na kung anong baka magkaayusan na lang kayo dyan. Sino bang nakulong na sa kasong plunder? Diba? Wala tayong nababalitaan. Puro graft and corruption, puro malversation. Parang si Jinggoy, diba? Yung kaso niya sa Sandigan, dismiss niya, kaso hindi. Ibang kaso ito, bribery. Yung pa rin po. Pero yung plunder, diba? Ano siya? Panalo siya sa kasong plunder. Bibihira po, mga kababayan, no? So therefore, magalit na yung magalit. Ako nagagalit din. Bakit hindi plunder? Siguro sabi ni Rimulya, based on the trends, the statistics, walang yung bang pagdating sa korte na nawawash. Mahirap patunayan yung plunder. Kaya sabi niya, these 3 cases are easiest to prove. Dun siya, kumbaga, I'll take the road na easy. Hindi ako magti-take ng road na less traveled. I'll take the easiest route para naman talagang ito madaling mapatunayan na ginawa nila itong krimen na to. Di sila sa bilangguan, di ba? Mapatunayan. Okay? So hopefully meron talagang makukulong diyan. At kung maaari, kung sila ay mga government employee, may kaakibat na parusang perpetual disqualification. Okay, so yan po mga kababayan, no? Antayin natin sa November 25. Hindi po plunder. Ang dahilan ni Rimulya, it is overrated. Kundi, I will take the easiest crime to prove. Ano po yun? Malversation, bribery, and falsification. Okay, so yan. Punta naman tayo dito kay Orly Gutesa. Kasi meron pong lumalabas dito sa social media account, mukhang
sinasabi nila na nagsisising tambuli si Orly Gutesa, nagbigay daw ng statement na siya daw po ay pinilit lamang ni Mike Defensor at Rodante Marcoleta. Pero po ang totoo niya, fake news po yun. Oo, bakit ko nasabing fake news? Kung nag-recant o nagsising tambuli si Orly Gutesa, laman na po yan ng headline ng mga prominenteng news outlet. Nandyan na yan sa ABS-CBN, sa GMA News, sa TV5, at kung ano pang mga media outlet, Inquirer, Manila Bulletin, Daily Tribune, Manila Times. Yun po wala po. Tandaan ninyo, sa social media, marami po ang nagpapakalat at nagkalat na fake news. Ititwist nila yung katotohanan. Ang tanong dyan, sino ang gumawa ng fake news? Ay, hindi ko po alam. Kaya ako, hindi ko kinakagat yun Alam ko Hindi ko kaagad sasabihin sa inyo, ay ito. Kasi po, wala po talagang veracity. Ibig sabihin ng veracity, nung chinecheck ko, walang lumalabas na tinake ng social ng mga stream media. Wala po, kumbaga gawa-gawa lang, pinasasakay lang kayo, gusto lang manggulo, no? Guluhin ang kaisipan ng taong bayan, i-malign naman yung kabilang kampo. O di kaya, yung kampo rin nilang gumawa niyan para lang sabihin, sinisiraan kami. So, hindi natin alam kung kaninong kampo yan. Pero yan ay isang paninira. Form of paninira doon kay Marcoleta at Defensor. Mga sira naman na yung mga yan. Dinadagdagan pa yung pagkasira ni Marcoleta. Eto rin si Defensor, sumasaw-saw din kasi. Alam nyo ba, si Marcoleta, tinake niya yan sa kanyang show na news, yung sa Net25 nila. Nagagalit si Marcoleta, mukhang alam na nila kung sinong gumawa yan. At sinabi niya pa nga daw, purong mga foreigner, yung mga nagla-likes, yung mga tumataway, nagko-komento, puro daw foreigner. Sino bang may troll farm? Sino bang may troll farm, mga kababayan? Yan ang Marcoleta, hanapin mo. Sino ang may troll farm? Tiyak yan, mahuhuli nyo kung sinong gumawa ng kalokohan na yan, So, pasintabi lang, ako po hindi naniniwala dun. Fake news po yun. Oo, marami po sa social media. Maraming nagkalat na fake news, yung mga propagator ng disinformation, lalong-lalo ng mga tsekwa, magaling mag-fake news. Magaling mag-disinform ng taong bayan. Okay, so dapat maging discerning kayo. Bago nyo paniwalaan yung nakikita nyong posting sa social media account ninyo, whether sa X, sa Twitter, sa FB, o ano man, maging mapanuri, no? Huwag kayo kaagad maniniwala. O sa mga vloggers naman dyan, baka biglang, para may content, may pang views. Kung nakagat kayo ng fake news, madimanda kayo, diyari kayo. No, ako po, hindi naniniwalang totoo yun. Fake news po yun. Alright, so ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.